Sa Dinagat Islands po, partikular na po sa lokal ng Tubahon, makikita po ang payak, ngunit masipag na pamumuhay ng mga kapatid. Karamihan po sa kanila ay nabubuhay sa pangingisda at iba pang gawaing pangkabuhayan na karaniwan po ay matatagpuan sa mga komunidad na malapit po sa dagat. Sa kabila ng payak na pamumuhay ng mga kapatid sa lokal ng Tubahon, hayag ang kanilang pagiging mananampalataya at ang masigasig na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sa kabila po ng hamon ng kabuhayan at layo po ng lugar, kapansin-pansin po ang kasipagan ng mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Marami po sa kanila ang nagigising ng maaga para lamang po makadalo sa mga gawain. At may ilan namang kailangang bumiyahe pa sa laot, maglakad ng malayo pagkatapos ng trabaho para sila po ay makasamba. Hindi po nagiging hadlang ang hirap ng buhay o kaya ay limitadong transportasyon sa kanilang pagdalo sa mga pagsamba, maging sa pagtulong sa mga aktibidad ng iglesia. At sa bawat gawain po, dala nila ang masiglang kalooban, dala po nila ang matibay na pananampalataya. Upang lalong maayos na may sagawan ng mga kapatid ang kanilang pagsamba sa Panginoong Diyos, hinangad nila na magkaroon ng masangkop na gusaling sambahan, bunga ng lumalagong bilang ng mga kaanib sa dakong ito, at inugon naman ng Panginoong Diyos ang kanilang dalangin. Nang mabalitaan po ng mga kapatid na patatayuan po sila ng bagong gusaling sambahan, hindi po nila napigilang maging emosyonal at lubos ang kanilang kagalakan. Marami po ang nagsabi na tinugon ng Panginoon ang kanilang matagal ng panalangin. Isang sagot na nagbigay sa kanila ng panibagong pag-asa at inspirasyon. Para po sa mga kapatid, ang pagkakaroon po ng bagong gusaling sambahan ay hindi lamang po isang istruktura, kundi isang patunay ng pagmamahal at paglingap ng Panginoong Diyos sa kanilang lugar. Ayon pa po sa ilan, hindi namin ito inasahan na sa ganitong maliit at liblib na lugar, kami ay pagkakalooban ng napakagandang pagpapala. Napakalaki po ng pasalamat namin sa Panginoong Diyos. Ang iba naman ay naghayag ng kanilang kagalakan dahil naging bago at mas maganda na po ang kanilang gusaling sambahan. Kaya naman, kinasabikan ng mga kapatid sa lokal ng Tubahon ang pagtatalaga ng bagong gusaling sambahan sa kanilang lokal sa kabila ng hindi magandang kalagayan ng panahon. Sa awa po at tulong ng ating Panginoong Diyos ay naitaguyod po ang paghahanda ng mga kapatid sa pagtatalaga ng gusaling sambahan. Sa kabila po ng mga sunod-sunod na bagyo, ito po ay dahil sa awa ng ating Panginoong Diyos sa pagbibigay niya po ng kapayapaan sa kabila po na mayroong kalamidad. At dahil po sa kasabikan ng ating mga kapatid, ay hindi po naging hadlang ang mga kahirapan at mga pagsubok at kalamidad na nararanasan sa buhay na ito. Kaming mga igsuon sa lokal ng Tubahon, ako ang among mga pagpasalamat ngadto sa Panginoong Diyos nga among gihangyo kaniya o karon na tuman ug nakita namo ang manindot ug malig-on nga balay simbahan. Pinangunahan ni kapatid na Rolison Remigio Jr., tagapangasiwa ng Distrito Eklesyastiko ng Surigao del Norte, ang pagtatalaga ng bagong gusaling sambahan. Itinuro niya mula sa Biblia na kahit ano man ang mangyari, dumating man ang mga kalamidad, pag-uusig o kahirapan, marapat lamang na pagtalagahan ng mga kapatid ang paglilingkod sa Panginoong Diyos, sa gayon ay makakaasa sila sa kanyang tulong at patnubay. Kami po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkasangkapan po sa ating namamahala na ang lokal po ng Tubahon ay nabiyayaan po ng bagong gusaling sambahan. Ito po ay nagdulot ng ibayong kagalakan. Masayang-masaya ang mga kapatid na sila po ay napagkalooban ng bagong gusaling sambahan at na patuloy pong pagtatalagahan ng mga pagsamba, lalo pong pag-ibayuhin ang pakikipagkaisa sa ating namamahala sa lahat po ng gawain na kanilang pinangungunahan. Na anuman po ang mangyari ay maglilingkod po sa ating Panginoong Diyos upang tamuhin ang kaligtasan.
Kapatid na Eduardo B. Manalo, ang amin pong tagapamahalang pangkalahatan, maraming salamat po sa inyo